Sabi nila, kapag ipinanganak kang may putok sa buwan, hindi ka na talaga magiging normal. Bago ko simulan ang kwento ng dalawang albularyong magkapatid at ng batang iniligtas nila mula sa kamay ng kasamaan, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Ang mga susunod mong maririnig, baka hindi ka na makatulog. Gabi-gabi akong ginigising ng panaginip. Isang batang umiiyak sa gitna ng kagubatan, basang-basa, duguan at may humahabol na nilalang na hindi ko maaninag. Pero naririnig ko ang kanyang hininga. Malalim, malamig, parang usok na pumapasok sa baga. Ako si Rica, 18 anyos. Lumaki ako sa isang liblib na baryo sa Quezon, kung saan ang alamat ay hindi lang kwento sa gabi, kundi babala ng buhay. Ang kwento ay nagsimula isang buwan bago dumilim ang buwan, bago nawalan ng ulirat ang anak ng Donya at nagising sa ibang mundo. May dalawang magkapatid sa baryo namin, si Kuya Eladio at Ate Pilar. Sila'y mga albularyo pero hindi basta manggagamot. Sila ang tagapangalaga ng lihim ng ating bayan. Mga anak sila ng manggagamot at mambabarang. Ang kanilang dugo may kabal at may karunungan. Isang gabi, biglang sumugod ang kasambahay ng Donya sa bahay nila. Tulungan niyo po ang anak ni Donya Consuelo. Hindi siya magising pero umiiyak siya kahit nakapikit. Pagkarinig nito, agad nag-ayos si Ate Pilar. Bitbit ang batong itim, palaspas at bote ng langis na galing pa raw sa pusod ng Mat Banahaw. Nakita ko sa mga mata ni Kuya Eladio na alam na niya ang dahilan. Hindi lang ito simpleng sakit, may kinuha, may pumasok. Sa malaking bahay ng Donya, malamig kahit walang hangin, ang mga ilaw kumikislap. Si Donya Consuelo halos maiyak na sa takot. Ang bata, si Lucia, 7 taong gulang. Nasa gitna ng kwarto, nakaupo, nakangiti, pero may dugo sa gilid ng kanyang labi. Biglang umusok ang kandila, pumula ang buwan sa bintana, at doon ko unang narinig ang boses na hindi kayang tularan ng tao. Sa ilalim ng buwan, babalik ang inang tunay. Ang boses na yon, hindi ko malilimutan. Parang mula sa ilalim ng lupa, may kasamang hangin na parang galing sa hukay. Tiningnan ko si Ate Pilar. Nakatayo siya, pero nanginginig ang kamay. Si Kuya Eladio naman, agad hinawakan ang batong itim at inilapat sa dibdib ni Lucia. Hindi ito basta sapi, bulong niya. May naglagay sa kanya ng panawagan, panggising sa nilalang na natutulog sa ilalim ng lupa. Napaatras si Donya Consuelo, nanginginig, habang hawak ang isang rosaryo na parang wala ng bisa. Sinong gagawa nito sa anak ko? Walang kaaway ang pamilya namin. Pero hindi na kami nakasagot. Biglang lumamig ang paligid. Umusok ang sahig at mula sa anino ni Lucia may unti-unting bumubuo. Isang hugis ng babae pero wala itong mata. Ang katawan niya ay parang gawa sa usok at tuyong balat. Parang pinagtagpi-tagping kalansay na may buhok. Pagkagising ng lingid, babaha ng dugo. Sambit ng anino habang umaalon sa ere. Si Ate Pilar ay agad kumuha ng langis. Dinuraan ito, sabay binigkas ang dasal. Santel mo sa silangan, alab sa puso, ilabas ang dilim, bawiin ang liwanag. Umilaw ang langis at nagliyab ang paligid ng bata. Umatungal ang nilalang, halos mabingi kami sa sigaw nito. Ngunit sa halip na matunaw, bigla itong humalo sa katawan ni Lucia. Sa loob ng ilang segundo, naging tahimik ang lahat. Bumagsak si Lucia, walang malay. Pagkaraan ng katahimikan, huminga ulit si Lucia. Dahan-dahan siyang dumilat. Nasaan na si nanay? Tanong niya. Pero, ang tunay niyang ina ay naroon. Si Donya Consuelo, umiiyak sa gilid. Anak, ako ito, anak. Hindi ikaw ang nanay ko. Bulong ng bata habang ang mga matay naging itim, buong itim. Walang maputing bahagi. Lumingon sa amin si Kuya Eladio. Hindi pa tapos, may mas malalim dito.
At mula sa kisame ng mansyon, bumagsak ang isang malaki at tuyong pakpak, hindi sa ibon, hindi sa at tao. Nang bumaligtad ito sa sahig, nakita namin ang hugis ng tiktik, luma na, nabubulok pero buhay. May kasunduan ng pamilya nila, bulong ni Ate Pilar, kasunduan, na ngayon ay binabawi. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot, ang bata na may mata ng bangungot o ang pakpak ng tiktik na unti-unting gumagapang pabalik sa dilim ng kisame. Ramdam ko ang pagtindig ng balahibo sa batok ko. Parang may malamig na daliring humawak sa leeg ko mula sa likod. Hinila ako ni Ate Pilar palayo sa kama ni Lucia. Rika, manatili ka sa loob ng bilog. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Naglagay siya ng bilog na asin at durog na batong itim sa sahig. Sabi nila, proteksyon daw iyon laban sa mga espiritu ng kadiliman. Pero ngayon, parang masyadong manipis ang linyang iyon sa pagitan ng buhay at ng hindi na dapat muling magising. Lumapit si Kuya Eladio sa Donya. May dapat kayong aminin. Hindi ito gawa ng isang basta't masamang nilalang. May pinanggalingan ito at kayo lang ang may alam. Pero umiling lang ang Donya, umiiyak. Hindi ko alam. Wala akong alam. Lucia, ngayon ay tahimik na, biglang tumayo, nakatingin sa kawalan, nagsimulang lumakad palapit sa pader para bang may inaabot. Hinawakan niya ang isang parte ng lumang dingding at lumitaw ang isang ukit na ni minsan ay hindi ko napansin sa bahay na ito. Isang anting-anting, hugis buwan, may mata sa gitna at may sulat na hindi ko mabasa. Ang sumpa ay hindi natatapos sa kamatayan. Ang dugo ay nagbabayad, bulong ni Lucia, pero hindi iyon boses niya. Ibang-iba, matanda, puno ng puot at lungkot. Napamura si Kuya Eladio. Hindi lang ito aswang, isa itong ninuno, isang matandang albularyang isinumpa. Nanlamig ang katawan ko. Anong ibig sabihin, Kuya? May ginawang kasunduan ang isa sa ninuno nila, para sa yaman, para sa anak, pero ang kapalit, buhay ng mga sanggol tuwing kabilugan ng buwan. Isa si Lucia sa mga ipinangako at doon, tumulo ang dugo sa kisame. Isa, dalawa, hanggang sa parang ulan ng dugo ang bumalot sa amin. Tingnan nyo, sigaw ko. Sa bawat patak ng dugo, may mukha. Lahat sanggol, lahat umiiyak. Ang pakpak ng tiktik ay bumuo ng katawan at mula sa loob ng kisame ay bumaba ang isang babae. Hindi aswang, mas matanda pa, mukhang albularyo, pero nabubulok, may korona ng tinik at palaspas sa ulo. Balik na ang ina ng kadiliman, bulong ni Ate Pilar. Hindi ko kayang ikwento kung gaano kabigat ang presensya niya, parang kinuha niya ang lahat ng init sa paligid. Wala nang tunog, ni kahit tibok ng puso ko, parang natigil ang mundo habang nakatitig kami sa nilalang na bumaba mula sa kisame. Ang matandang albularyo, o kung ano man siya ngayon, nakatayo sa harap ni Lucia. Ang balat niya ay parang balat ng puno, kulubot, tuyot, pero may mga ugat na umaalon sa ilalim. Ang mga mata niya puti, walang itim, walang emosyon. Kayo, ang mga anak ng taksil, sabi niya. Ang boses ay parang bulong ng hangin sa sementeryo. Kami albularyo ng liwanag, sagot ni Ate Pilar, matatag pero may kaba sa boses. Wala kaming utang sa iyo, ngumisi ang nilalang. Hindi kayo, kundi ang dugo ng Donya ang may kasalanan. Ang kanyang ninuno, si Inang Dominga, ang nagtakda sa sumpa. Napatingin si Donya Consuelo sa akin. Putlang-putla siya. Si Lola Dominga, matagal na siyang patay. Hindi namamatay ang kasunduan sa pagkamatay, sabat ni Kuya Eladio. At ngayon, kinukuha na ang kabayaran. Muling tumingin ang matanda kay Lucia. Ang batang ito ang huling selyo. Sa dugo niya, mabubuksan muli ang tarangkahan. Tarangkahan ng ano? Halos mapasigaw si Ate Pilar. Ngunit biglang nagliyab ang ukit sa dingding. Umusok ito at unti-unting bumuka na parang bibig ng halimaw. Mula sa loob, lumabas ang halakhak ng daan-daang boses, mga tinig ng sanggol, babae, matanda, lalaki, mga boses ng mga nawawala. Hinila ni Lucia ang sarili mula sa bisig ng kanyang ina at humakbang papalapit sa ukit. Lucia, anak, sigaw ng Donya.
Pero ang bata ay tila wala na sa sarili. Umiiyak siya, oo, pero tuloy-tuloy ang kanya para bang may humihila sa kanya mula sa loob. Bago pa siya makaabot, mabilis na inihagis ni Ate Pilar ang langis ng palaspas. Sumambulat ito sa paligid ng ukit at nagliyab ang apoy sa sahig. Napatigil si Lucia. Sumigaw ang matandang nilalang, nasasaktan sa liwanag. Walang makakapigil! Sigaw ng nilalang habang unti-unting lumalakad sa gitna ng apoy, hindi nasusunog. Biglang kinabig ni Kuya Eladio si Lucia. Kinuha niya ang batong itim, ipinatong sa noo ng bata at binigkas ang mga salitang hindi ko pa naririnig kailanman. Sa ngalan ng Ama ng Lupa, Ina, ng Buwan at Aninong walang pangalan. Lumutang si Lucia sa ere. Nagdilim ang paligid. Hindi ako makahinga habang nakikita kong lumulutang si Lucia sa gitna ng kwarto. Para siyang ginagabayan ng di nakikitang kamay. Umiikot sa ere na parang wala ng bigat ang kanyang katawan. Ang batong itim ni Kuya Eladio ay kumikislap. Tila may sumisigaw mula sa loob nito, mga bulong na parang dasal ng daan-daang kaluluwa. "Huwag niyong ihinto!" utos ni Kuya Eladio, pinapawisan habang sinasalo ang sariling lakas. Ito lang ang paraan para matukoy kung anong nilalang ang sumanib sa bata. Ang apoy sa paligid ay patuloy na nagliliyab pero hindi na sumasama ang usok sa hangin. Umuusbong ito, nagiging hugis, mukha ng babae, bibig na nakanganga, mata na lumuluha ng dugo. Hindi siya dapat gisingin. Bulong ni Ate Pilar. Kapag nalaman natin ang kanyang tunay na pangalan, saka pa lang siya maaaring mapalayas. Bigla kong naalala ang isa sa mga kwentong kinuwento ng lola ko nung bata pa ako. Tungkol sa isang espiritong hindi matatawag sa pangalan, kundi sa alaala. Ate Pilar, sabay kabig ko sa kanya. Kailangan natin ng larawan o alaala mula sa Donya. Tumango siya agad. Donya, kailangan namin ng kahit anong bagay na pag-aari ng ninuno mo kay Inang Dominga. Napasigaw si Donya Consuelo. Meron akong lakit na minana ko sa kanya. Dali-dali siyang lumabas ng silid habang kami. Inakabantay pa rin kay Lucia. Unti-unting bumababa ang liwanag ng batong itim. Ang mata ni Lucia, hindi na lang basta itim. Umiikot na parang alon ng ilog na may lamang anino. Rika, huwag kang titingin sa mata niya. Babala ni Kuya. Baka mahila ka sa kabilang mundo. Pero huli na, napatingin ako. At sa loob ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang lugar. Isang baryo na nababalot ng usok, may mga batang nakabitin sa punong kahoy, ang lupa'y basa sa dugo at sa gitna nito, isang babae, nakaputi, nakaluhod, humahagulgol. Si Inang Dominga. Biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ni Lucia. Hindi ko siya pinili, hindi ko alam, ako ang inialay. Tumakbo pabalik ang Donya, hawak ang lakit. Sa sandaling iyon, inihagis ni Ate Pilar ang lakit sa apoy. Sumambulat ang liwanag. Napasigaw ang nilalang mula sa kisame. Ang pader ay nabiyak. Tumilapon si Lucia sa kandungan ng ina niya. Pero may naiwan sa gitna ng apoy. Isang aninong nakaupo, humihinga, buhay. Akala namin tapos na. Akala namin ang liwanag ay sapat na para palayasin ang kadiliman. Pero sa gitna ng apoy na unti-unting namamatay, may naiwan, isang aninong hindi umuusok, hindi natatakot sa palaspas o batong itim. Nakaupo siya sa sahig, nakayuko, mahaba ang kanyang buhok, parang ugat ng puno na gumagapang sa lapag. Sa bawat paghinga niya, umaalon ang anino sa paligid. May sigaw sa katahimikan, hindi sa tenga ko, kundi sa loob ng isip ko. Naalala mo na ba, Rika? Napaatras ako. Anong ibig mong sabihin? Pero wala siyang sagot. Tumayo ang nilalang. Unti-unti, lumitaw ang anyo niya. Hindi na siya mukhang halimaw. Isa siyang babae, may suot na lumang saya, puno ng putik at dugo. Sa leeg niya, may sugat na tila ginapos ng tanikala. At sa noo niya, may hugis buwan na nasunog sa balat. Si Ate Pilar ay humakbang palapit, hawak ang sanga ng balete na pinakuluan sa langis. Sino ka? Anong pangalan mo? Ngunit ngumisi lang ang nilalang.
Ako ang iyong lola. Napahinto si Kuya Eladio. Anong sinabi mo? Tumuro siya sa akin. Ako ang lola ng anak mo. At ikaw, sabay tingin kay Doña Consuelo, ang tumalikod sa sumpa. Nanginig ang Doña. Hindi pwede. Patay ka na. Matagal na. Ang kasalanan ay hindi namamatay. Binubuhay ito ng dugo, sagot ng nilalang habang lumapit kay Lucia. Kaya't ako ay bumalik, hindi para manira, kundi para magturo. Lucia ay nagising sa kandungan ng ina niya, hindi na siya umiiyak. Tumingin siya sa akin at muling nagsalita gamit ang hindi niya boses. Ikaw ang tagapagmana, hindi sila. Ikaw ang nakakita, ikaw ang tinawag ng buwan. Hindi ko alam ang ibig sabihin noon, pero bigla kong naramdaman ang init sa aking likod, para bang may apoy sa ilalim ng balat ko. Napatingin ako sa braso ko, may marka, isang bilog, at sa loob nito, mata ng buwan. Nasa iyo ang kapangyarihan ng ina't anak, kaya ikaw ang pipili. Ililigtas mo ba sila o ipagpapatuloy ang sumpa? Anong ibig mong, ngunit bago ko pa matapos, bumukas ulit ang ukit sa dingding. Ngayon, mas malaki, parang pintuan ng kuweba, at mula sa loob, may humakbang palabas na isa pang nilalang, matangkad. Balot sa balat ng hayop, may sungay, isang buso. Parang nahati ang oras sa dalawang bahagi, bago lumabas ang buso at matapos ko siyang makita. Hindi ko maipaliwanag, pero ang bigat ng hangin ay naging parang bato sa dibdib ko. Pati ang apoy na kanina'y nagniningas sa paligid ay tila napigilan, parang natakot din. Ang nilalang na lumabas mula sa pintuan ng ukit ay hindi basta halimaw. Ang balat niya ay maitim, makintab na parang basang uling. May mga mata siya sa magkabilang gilid ng ulo at ang kanyang bibig ay nasa leeg. Nasa noo niya ang sunog na simbolo ng buwan, yan ang kay Inang Dominga. Ang buso ng silangan, bulong ni Ate Pilar. Matagal nang hindi bumabalik yan. Tumango si Kuya Eladio, pilit itinatago ang takot. 4 silang bantay ng mga pintuan. Isa lang ang gising ngayon, pero kung mabuksan ang lahat, tapos na ang mundo. Ngumisi ang buso. Kailangan ko lang ng 4 na dugo, isa sa bawat lahi. At ngayon, sabay tingin sa akin. Nasa harapan ko na ang huling dugong kailangan. Bakit ako? Napalakas ang tanong ko, halos paos. Wala akong kinalaman dito. Hindi mo ba alam, Rika? Sabay tingin ni Ate Pilar sa akin, bakas ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Hindi ka namin tunay na kapatid. Natigilan ako. Anong ibig mong sabihin? Anak ka ng isa sa mga pinakahuling tagapagmana ng lahi ng Dominga. Inalagaan ka namin, tinuruan, kasi alam naming darating ang araw na ito. Naramdaman ko ang sakit, hindi lang sa dibdib kundi pati sa buto. Parang ako'y biglang naputol sa sarili kong pagkatao. Lumapit pa ang buso, ngayon ay nakayuko sa akin, inaamoy ang hangin sa paligid ko. 2 pagpipilian, Rika, sabi niya. Isuko mo ang batang yan at mananatili kang buo o ipaglaban mo sila at wakasan mo ang sumpa kapalit ng iyong sariling dugo. Tumayo ako. Hinanap ko ang batong itim, ang palaspas, ang anting-anting, pero lahat ng iyon hindi ko nadadala. Wala akong sandata. Pero sa loob ng dibdib ko may bumubulong. Isang awit, isang dasal. Boses ng babaeng hindi ko kilala. Pero para bang nasa dugo ko, tumingin ako sa langit-langit. Walang ilaw, pero may buwan. Pula, buo. Tumindig ako, humakbang palapit sa buso. Kung ako nga ang tagapagmana, ako na rin ang magtatapos. Humakbang ako palapit sa buso, kahit ramdam ko ang pagdagundong ng tuhod ko. Ang bawat hakbang, parang tinutulak ng boses na paulit-ulit sa isip ko. Isang panalangin, isang awitin ng mga ninuno. Sa liwanag ng buwan, sa lilim ng dugo, gisingin ang alaala ng pagkatao. Napatingin si Kuya Eladio. Rika, anong ginagawa mo? Hindi ko rin alam kung saan galing ang lakas na yon, pero ang katawan ko kusa ng kumikilos. Itinaas ko ang kanang palad at mula sa balat ko ay lumitaw ang hugis buwan na kanina'y tila marka lamang.
Ngayon, nagniningas ito, parang may buhay. Sa gitna nito, isang mata. Ang buso ay napaatras. Ngayon lang ako nakakita ng halimaw na natakot. Hindi ka pa handa, sambit niya. Hindi pa bukas ang buong pinto. Pero bukas na ang dugo ko, sagot ko. At hindi mo na mababalik ang sumpa. Biglang gumalaw si Lucia. Nagsimulang magliwanag ang kanyang balat at sa mata niya ay nagbalik ang puti, ang kanyang sarili. Hinawakan siya ni Doña Consuelo, luhaan pero may pag-asa na sa mga mata. Anak ko, bumalik ka. Ngunit ang ukit sa pader ay patuloy pa rin sa pagbukas. Mula roon, may mga kamay na lumalabas, maninipis, mahaba, putla, mga kaluluwang tila sabik na makalaya. Hindi sapat ang liwanag, bulong ni Ate Pilar. Rika, kailangan mong tanggapin. Ang alin? Ang buong pagkatao mo, ang kasaysayan ng dugo mo, lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo. Hindi mo ito malalabanan kung hindi mo ito aakuin. Napapikit ako, at sa dilim ng loob ko, nakita ko ang mga alaala. Isang sanggol na iniiwan sa pinto ng isang kubo. Isang matandang babae na umiiyak habang pinupunit ang palad niya para sa ritual. At ang isang batang babae, ako, na laging naririnig ang boses ng hangin. Pagdilat ko, hawak ko na ang sanga ng balete. Hindi ko alam kung paano ito napunta sa kamay ko, pero mainit ito. Buhay. Humakbang ang buso, nagngangalit. Walang sino man ang pwedeng lumaban sa batas ng kadiliman. Ito ang hindi mo naintindihan, sagot ko. Ang dugo ko, hindi lang sa inyo, may liwanag din dito. At sa isang iglap, itinarak ko ang sanga ng balete sa lupa, sa gitna ng ukit. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng daan-daang boses. Ang pintuan ay nagsimulang magsara. Rika! Sigaw ni Ate Pilar habang ang buong kwarto ay lumindol. Ang sahig ay nabiyak kung saan ko itinarak ang sanga ng balete. Ang apoy ay sumiklab pabalik, paikot sa ukit, at ang mga kamay na kanina'y pilit lumalabas ay isa-isang nagliyab at naglaho, humihiyaw sa sakit o pagkatanggal sa makamundong tali nila. Ang buso ay umatras, sumusubok na lumapit muli sa pinto. Hindi mo to pwede isara, isa kang kalahati, hindi buo ang kapangyarihan mo. Pero doon siya nagkamali. Habang kumikislap ang marka ng buwan sa palad ko, unti-unti kong naintindihan, hindi ako kalahati. Ako ang pinagsamang liwanag at dilim. Ang sinumpang dugo ni Inang Dominga. At ang puso ng mga albularyong nagpasa ng lakas sa puso, hindi sa sumpa. Tumingin ako sa kanya. Sa dugo ng mga piniling hindi maging halimaw at sa ngalan ng mga inalay na kaluluwa. Bumulong ako sa hangin. Hindi ito dasal na natutunan sa libro. Ito'y mula sa puso. Magbalik ang lupa sa kanyang anyo at ang multo sa kanyang tahanan. Muling lumindol, pumutok ang kisame. Mula sa langit pumasok ang bughaw na liwanag na tila buwan kahit wala namang butas sa bubong. Natamaan ang ukit sa dingding. Kumislap ito at unti-unting naging abo. Isang hiyaw ang umalingaw-ngaw mula sa lumat amoy na bubulok na bibig ng buso. Hinabol niya ako, tinangkang kagatin ang aking kamay. Pero huli na. Nahuli siya ng apoy ng balete, gumapos sa kanya ng liwanag. Hindi ito tapos! Sigaw niya habang bumabalot ang apoy sa kanyang katawan. Ang pintuan ay may bantay, 3 pa ang gisingin. At sa huling sigaw niya, bigla siyang sumabog sa alon ng usok at abo. Pagkatapos nun, katahimikan. Tila lahat kami huminto sa paghinga. Ang batong itim sa kamay ni Kuya Eladio ay kumupas ang liwanag. Si Lucia, payapa nang natutulog sa braso ng ina. Si Doña Consuelo ay yakap-yakap ang anak, luhaan, nanginginig. Tumingin si Kuya Eladio sa akin. Nagising mo ang kapangyarihang hindi pa nagigising sa lahi natin sa mahigit 100 taon. Pero bago pa ako makasagot, biglang narinig namin mula sa likod ng bahay. Isang tinig. Manipis, mahina, pero klaro. Rika, lumingon ako. Nandoon, isang batang babae. Hubad, putla, may pakpak ng tiktik. Nakatayo lang, nakangiti.
Hindi lang isang pintuan ang bumukas. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang batang babaeng nakatayo sa dilim, halos di gumagalaw, ay tila usok na naging laman. Ang balat niya, kulay abo, at ang pakpak ng tiktik ay nakatiklop sa kanyang likuran. Gawa sa manipis na balat na parang pinunit na tela. Ngumiti siya sa akin. Alam mo ba kung sino ako, Rika? Hindi ako makasagot. Ang boses niya ay parang tunog ng alingaw-ngaw, boses ng daan-daang tinig na pinagsama. Bata, matanda, babae, lalaki. Isang halo ng mga kaluluwang nagkakaisang nagsasalita gamit ang kanyang bibig. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay walang itim, walang puti, kundi liwanag, kumikislap na parang tala sa madilim na langit. Isa ka sa amin, dagdag niya. Isa kang tagapagbantay. Napatingin si Kuya Eladio at Ate Pilar sa akin, parehong handa na ulit sa pagdepensa. Ngunit ang bata ay tumawa lang. Hindi ako kaaway niyo. Ngayon, anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit pinipigilan ang panginginig ng tuhod ko. Ang pinto ng silangan ay naipasara. Salamat sa'yo. Pero ang tatlo pa, Hilaga, Kanluran at Timog ay unti-unti nang nabubuksan. Tumingin siya kay Lucia at ang batang yan ay may dalang susi ng hilaga. Napasinghap si Doña Consuelo. Hindi na namin hahayaang kunin siya ulit. Ngunit ngumisi lang ang bata. Hindi ninyo maiiwasan ang nakatadhana. Ang dugo ay muling dadaloy sa 4 na sagradong lugar. Bawat isa sa inyo ay bahagi ng gising. Tumalikod siya. At habang lumalakad paatras papunta sa anino ng kakahuyan sa likod ng bahay, unti-unti siyang naging usok. Ang pakpak niya'y sumabog sa hangin at naglaho, parang pinunit ng buwan. Tumingin sa akin si Ate Pilar. Rika, may kailangan tayong gawin. Anong ibig mong sabihin? Kailangan nating hanapin ang natitirang mga susi bago pa sila magising. Hinaplos ni Kuya Eladio ang bato sa kanyang bulsa. At kung tama ang naramdaman ko, hindi lang mga bata ang taglay ng susi. May mga matatanda, may mga nawawalang espiritu. Lahat sila bahagi ng tanikala. Napatitig ako sa aking palad. Ang marka ng buwan ay nandoon pa rin, ngunit hindi na ito mainit. Tahimik, tila naghihintay. At sa kawalan, sa mismong huling patak ng gabi, isang ibong tiktik ang dumaan sa ibabaw ng bahay. Hindi kumakampay, pero naroroon. Simula pa lang ito, bulong ko. Kinabukasan, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Pero alam naming lahat, hindi ito tunay na kapayapaan. Para lang itong katahimikang nauuna sa unos. Si Lucia, sa wakas ay muling natahimik. Pero may mga sandaling nagigising siya sa gabi, umiiyak, nagsasalita ng wikang hindi naiintindihan ng kahit sino. May mga oras na nagpipinta siya sa sahig gamit ang tsokolate o ketchup, hugis pinto, hugis buwan, hugis mata. Minsan, mukha raw ng babae sa lupa. Si Doña Consuelo halos hindi na lumalabas ng bahay. Araw-araw siyang nagdadasal, paulit-ulit. Minsan nahuli ko siyang sinusulat ang buong pangalan ni Inang Dominga sa pader gamit ang uling. Sabi niya, baka matulungan niya tayo. Pero kami ni na Ate Pilar at Kuya Eladio, hindi kami makapaghintay. Napagdesisyunan naming umalis muna sa baryo. Bitbit ang ilang anting-anting, palaspas na tinuyo sa usok ng siga at ilang piraso ng batong itim, umalis kami sa liwasang iyon upang sundan ang bakas ng mga susi. Rika, sabi ni Kuya habang naglalakad kami sa 100 papuntang kabundukan, ramdam ko na ang susi ng kanluran ay malapit sa tubig, sa ilog na walang dulo. Naisip ko agad ang kwento ng lawa ng kalikasan sa Laguna, ang sinasabing ilog na walang simula at walang wakas. Sabi nila, may mga babaeng naliligo roon tuwing gabi. Hindi raw sila tao. May mga aninong sumusunod sa likod nila, may mga awit na galing sa ilalim ng tubig. Ang susi ng hilaga ay sa yelo, sa malamig na lupain, pero wala tayong niyebe sa Pilipinas. Sabi ko,
Hindi kailangan ng niyebe. Ang lamig na iyon ay hindi pisikal. Lamig na galing sa pusong pinatay ng panahon, sagot ni Ate Pilar habang tinititigan ang lakit ni Inang Dominga na nasa leeg ko ngayon. Habang naglalakad kami, bigla kaming hinarang ng isang matandang lalaki. May takip ang mata, may daladalang baston na gawa sa kawayan. Albularyo kayo, sabi niya, diretso. Hinahanap kayo ng mga anino. Nagtaka kami. Sino ka? Ngumiti siya. Ako ang bantay ng ikalawang pintuan. Hindi pa bukas. Pero naglalagas na ang mga dahon ng tanikala. Paano mo kami natagpuan? Tumingin siya sa akin, sa palad ko. Dahil ang liwanag mo ay singliwanag ng buwan bago ito lamunin ng dilim. Tahimik kaming tatlo, nakatitig sa matandang lalaking kaharap namin. Sa ilalim ng araw, wala siyang anino. Hindi ko alam kung bakit ko agad napansin iyon, pero ang likod niya, walang bakas sa lupa, parang hindi siya narito para manatili. Bantay ka raw ng ikalawang pintuan, tanong ni Kuya Eladio. Anong ibig mong sabihin? Alin ang kanluran? Ngumiti ang matanda, dahan-dahang umikot ang baston niya sa lupa. Ang pintuan ng kanluran ay hindi basta lugar. Isa itong alaala, isa itong kwento na hindi tinapos. Kwento ng sino? Tanong ko. Kwento mo, Rika. Napaatras ako. Ako na naman? Ang bawat tagapagmana ay hindi lang susi. Sila rin ang susubok kung bubuksan o isasara ang pinto. At kung mali ang desisyon mo, hindi na ito pagsisisihan. Lalamunin kayo ng anino. Lumapit siya sa akin at itinuro ang lakit sa leeg ko. Nandoon ang huling hininga ni Dominga. Bago siya pinutol ng mga albularyo, isinara niya ang kanyang kaluluwa sa isang bagay na hindi masusunog, hindi marurupok. Ang lakit, bulong ko. Buksan mo yan sa oras na walang araw. Doon mo makikita ang daan. Pagkatapos nun, tumalikod ang matanda. Humakbang palayo at literal na naglaho sa liwanag. Hindi man lang namin narinig ang yabag niya. Tumitig ako kina Kuya Eladio at Ate Pilar. Hindi ba't sabi ng buso, 4 lang ang pintuan? Bakit parang ako lang ang may hawak ng lahat? Hindi ikaw lang, sagot ni Ate Pilar. Pero ikaw ang pinakamalapit sa mga pintuan, parang magnet ka sa mga lihim ng lupa. Kinagabihan, nagtigil kami sa isang lumang bahay na abandonado sa paanan ng bundok. Wala ng ilaw, pero may palamuti sa altar, larawan ng isang babae na halos kamukha ni Lucia. Rika, sambit ni Kuya, bakit hindi mo subukang buksan ang locket ngayon? Alam kong delikado, pero ramdam ko rin. Ito ang oras, walang buwan sa langit. Tahimik ang gabi, parang huminto ang paligid. Dahan-dahan kong binuksan ang locket. At sa sandaling iyon, pumutok ang lamig, hindi hangin, kundi ulap. Isang usok na parang hininga ng yelo. Luminaw sa harapan namin ang imahe ng isang dalagita na katayo sa gitna na lumang simbahan, umiiyak. Ang paligid niya ay puno ng bangkay at ang mata niya ay mata ko. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko noong makita ko ang imahe ng batang babaeng iyon na tila ako pero hindi ako. Ang mga mata niya ay may luhang hindi galing sa takot, kundi sa pagsisisi. Bakit mukha mo yan, Rika? Tanong ni Ate Pilar habang hawak ang braso ko. Nanlamig ang palad ko, halos hindi ako makahinga. Ang dalagita sa loob ng imahe ay lumilingon, tila may hinahanap. Ang mga labi niya ay bumubulong ng isang dasal, pero wala kaming marinig. Isa lang ang sigurado, lahat ng katawan sa paligid niya, wala ng ulo. Anong klaseng simbahan yan? Bulong ni Kuya Eladio. At yung mga bangkay, puro babae. Yan ang simbahan ng San Telmo. Isang boses ang biglang nagsalita mula sa labas ng bahay. Napatalon kami. Dali-daling lumabas si Kuya at Ate habang ako'y mabilis na isinara ang locket. Ang usok ay unti-unting nawala para bang hindi ito nangyari. Pero ang bigat sa dibdib ko, nandoon pa rin. Sa labas, isang batang lalaki ang nakatayo, nasa 8 o 9 na taong gulang.
Pero kakaiba ang presensya niya. Hindi siya nanginginig sa lamig. Hindi siya natatakot sa dilim. Nakasuot siya ng lumang puting kamiseta na may tatak na kapatiran ng liwanag. Bakit mo alam ang simbahan na yon? Tanong ni Kuya. Doon ako ipinanganak. Doon din ako namatay. Sagot ng bata, diretsong tingin sa akin. Napaatras ako. Multo ka? Hindi. Ako ang tagapagsalita ng ikatlong pintuan. Bigla siyang lumapit. Napatingin ako sa mga mata niya. Walang puti, itim lang. Hindi mapanakit ang titig, pero may lalim na parang hukay. May isang batang babae na piniling patayin ang kanyang kapwa upang isara ang pinto. Sa kanyang desisyon, nawasak ang kapatiran. Tumitig siya sa akin. Alam mo ba kung sino yon, Ate Rica? Hindi ako nakasagot. Ang lakit sa dibdib ko ay muling uminit. Parang may kumikirot sa puso ko. Hindi mo na kailangang tanungin. Patuloy ng bata. Ang dugo ni Dominga ay dumadaloy. Sa'yo, pero may isa ka pang pinagmulan na hindi mo alam. Napatingin sa akin sina Kuya at Ate. Doon ko lang naalala. Ang nanay ko, hindi siya kadugo ni Inang Dominga. Anak siya ng isa sa mga babae ng San Telmo. Isang babaeng itinakwil ng kapatiran. At marahil, ang anak niyang iyon ay ako. Hindi sapat ang pagiging apo mo kay Inang Dominga, bulong ng batang tagapagsalita. May isa ka pang bahagi, mas lumang lihim. Isa kang bunga ng paninira. At sa ikatlong pintuan, ang kasalanan ng iyong ina ang magpapasya ng kapalaran mo. Hindi ko alam kung anong mas nakakakilabot, ang presensya ng batang multo o ang sinasabi niyang kahulugan ng pinagmulan ko. Mula pagkabata, palagi kong inakalang ang lahi namin ay tahimik na mga albularyo, tagapangalaga, tagagaling. Pero sa mga huling araw na to, unti-unti kong natutuklasan na hindi kami laging nasa liwanag. Tumitig ako sa bata. Anong kailangan kong gawin? Tingnan ang simbahan, harapin ang ginawa ng iyong ina, ibalik ang iniwang sumpa. Napalingon ako kina Kuya Eladio at Ate Pilar. Pareho silang seryoso, pero hindi takot. Sa tingin ko, kahit sila'y nangangapa na rin sa dilim ng kasaysayan naming pamilya. San Telmo, hindi ba't nasunog na ang simbahan doon? Tanong ni Ate. Hindi ang katawan ng simbahan ang kailangan mong puntahan, sagot ng bata. Kundi ang ugat ng apoy, sa ilalim ng nasunog na altar may nakabaon. Nagkatinginan kami ni Kuya. At ano ang nakabaon? Tanong niya. Isang sandali ng katahimikan. Tumingin sa akin ang bata. Ang puso ng kapatiran. Isang lalaking albularyo na isinakripisyo para manatiling sarado ang ikatlong pinto, ang ama ng mga itinakwil. Siya ba ang lolo ko? Bulong ko. Ngumiti ang bata, malungkot, parang alam niyang mapait ang sagot. Oo, at binabantayan kanya hanggang ngayon. Napatingala ako, may gumalaw sa hangin, may humaplos sa batok ko, malamig at mahina. Parang hininga na galing sa lupa. Kung pupunta kami sa San Telmo, ano ang aasahan namin? Tanong ni Kuya. Multo, galit at apoy na hindi namamatay sa tubig. Yan ang bantay ng ikatlong pinto at sa oras na buksan mo yan, hindi na pwedeng umatras. Bigla, nagsimulang manginig ang lupa. Sa di kalayuan, isang malaking puno ang bumagsak at sa hangin ay may umaling-awngaw na boses ng babae. Hindi nyo dapat binuksan ang lakit. Napalingon ako. Ang boses ng nanay ko. Pero patay na siya mula pa noong ako'y 12 anyos. At sa ilalim ng buwan, unti-unting lumilitaw ang hugis ng isang babae sa may kakahuyan. Walang mukha, pero may lakit din siya sa leeg. Parang napako ang katawan ko sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw, hindi rin ako makapagsalita. Ang hangin ay bumigat at bawat hakbang ng babaeng walang mukha ay parang may kasabay na alingaw-ngaw ng dasal sa likod ng tenga ko. Pag humawak yan sa'yo, Rica, baka hindi mo na mabawi ang sarili mo, babala ni Ate Pilar, marahang humawak sa aking balikat.
Ngunit hindi ako makaiwas. Ang babae ay tila kumikilos hindi para saktan, kundi para muling kilalanin ako. Parang may hinahanap, parang may gusto siyang sabihin, pero wala siyang bibig. Yan ang anino ng isang albularyang tumalikod sa kanyang panata. Sabi ng batang tagapagsalita, tumayo sa likod ng babae. Siya ang unang gwardya ng ikatlong pinto, ang unang nagkasala. Siya ba si nanay? Tanong ko, halos pabulong. Hindi, pero siya ang naging guro ng nanay mo. Isa siyang nilamon ng pagsisisi. At ngayon, isa lang ang gusto niya, ang mapatawad. Lumapit pa siya. Ngayon ay nasa ilang hakbang na lang siya mula sa amin. Tahimik pa rin ang paligid, pero sa isip ko ay may makanta, isang himig ng lalabay na palagi kong naririnig noon bago matulog. Kantang hindi ko maalala kung sino ang nagturo, pero pamilyar sa kaluluwa ko. Pumikit ako at bigla kong nakita ang sarili ko sa ibang panahon. Ako, maliit pa, nakaupo sa tabi ng isang ilog. Sa likod ko ay may babaeng mahaba ang buhok, may maliliit na tattoo ng mga dahon sa braso, at may boses na parang ina. Pero hindi siya si nanay. Anak ng liwanag at dilim. Ikaw ang susi. Narinig ko siyang bulong. Bumalik ang ulirat ko sa kasalukuyan. At sa harapan ko, ang babaeng walang mukha ay yumuko. Mula sa kanyang dibdib ay unti-unting lumitaw ang isang itim na bato, hugis puso. Kunin mo, sabi ng batang multo. Yan ang huling bahagi ng lakit. Hindi ako kaagad umabot. Nanginig ang kamay ko. Pakiramdam ko, kapag hinawakan ko yun, tuluyan na akong mapapalapit sa mundong hindi ko na pwedeng takasan. Pero humakbang ako. Inabot ko ang batong puso, at paghawak ko, biglang sumabog ang hangin, nagdilim ang langit, umalulong ang mga aso, at sa di kalayuan, nagsimulang magliyab ang direksyon ng San Telmo. Magsisimula na ang pagbubukas. Pagkabigkas pa lang ng San Telmo, naramdaman kong para bang may humawak sa sikmura ko mula sa loob. Ang bigat, ang init, para akong sinusunog ng apoy na hindi apoy, kundi alaala. Rika, kailangan na nating kumilos, utos ni Kuya Eladio habang sinisigurado niyang nakakabit sa katawan niya ang pamana naming agimat, isang mutya ng balate, hinubog sa init ng panata. Tumango ako, hawak pa rin ang itim na batong puso na nakuha ko mula sa babaeng walang mukha. Hindi ko pa rin maipaliwanag, pero simula nang mahawakan ko ito, para bang mas malinaw na ang boses ng mga albularyo sa dugo ko. Parang may gabay sa bawat hakbang, bawat hinga, bawat dasal. Ang simbahan ng San Telmo ay matagal nang tinakpan ng semento, pero ang pintuan ay hindi kailanman nawala. Paliwanag ni Ate Pilar habang inubuklat ang lumang aklat ng orasyon na minana pa namin kay Inang Dominga. Pintuan saan? Tanong ko. Tunggo sa kapatiran ng mga itinakwil. Sila ang mga albularyong sumumpa ng katapatan sa dilim, gaya ng iba nating ninuno. Hindi ko na kinailangan ng paliwanag. Ramdam ko na, hindi lang basta pagligtas sa anak ng Donya ang papel ko sa kwentong ito, kundi ang pagsara ng kasaysayang matagal nang binuksan at pinabayaang dumugo. Pagdating namin sa San Telmo, ang dating guho ng simbahan ay napalibutan na ng damot alikabok. Pero sa gitna nito ay isang luma at sira-sirang altar. Nasa ilalim nito ang ugat ng apoy na sinabi ng bata. Rika, sabi ni Kuya, ikaw lang ang makakababa. Ang dugo mo ang huling susi. Huminga ako ng malalim. Handa na ako. Hinaplos ko ang altar. Biglang uminit ito sa ilalim ng palad ko. At dahan-dahang parang pinapapasok ako ng lupa, nagbukas ang bato. Umalingaw-ngaw ang isang lumang sigaw mula sa kailaliman, boses ng lalaki, puno ng puot. Bumalik ang tagapagmana ng taksil. Luminga ako. Wala akong kasama, ako lang ang pinayagan pumasok. Tumalon ako sa loob. Ang paligid ay parang kuweba na may umiilaw na ugat sa bawat dingding, mga pulang ugat, tila'y galit ng daang taong nakabaon. At sa dulo ng lagusan, may nakatayo, isang nilalang. Hindi tao, hindi hayop. Hawak niya ang isang sanggol.
At sa mga mata niya, naroon ang parehong matang meron ako. Tumigil ang oras, o baka naman ako lang ang hindi na makahinga. Ang nilalang sa harapan ko ay hindi basta-basta aswang. Ang balat niya ay parang inukit sa usok at kalansay. Itim, nangingintab, at gumagalaw sa sariling ritmo. Sa noo niya ay may ukit na simbolo, sigbin na nakayuko. At sa mga braso niya, may parehong marka ng ating lahi, mga ukit na naroon rin sa braso ni nanay noon. Hindi ka dapat narito, anak ng pagkakanulo, bulong niya, ngunit ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. May kasamang alingaw-ngaw ng daan-daang panaghoy. Napako ang tingin ko sa sanggol na hawak niya. Mahimbing itong natuto. Log, tila walang kaalam-alam sa madilim na paligid. Pula ang kumot na bumabalot dito, kulay na ayon kay Inang Dominga, ay palatandaan ng batang pinag-aagawan ng liwanag at dilim. Siya ba ang anak ng Donya? Tanong ko, halos hindi ko marinig ang sarili ko. Oo, pero hindi lang siya basta anak ng may kaya. Sa dugong iyan ay naghahalo ang huling linya ng sandaang buhay at ang lahing itinakwil. Isang batang hahati sa panata. Hindi ko na matiis. Bakit mo siya dinukot? Para saan? Para pigilan ang muling pagsilang ng liwanag. Ang batang ito ay magiging pintuan. Kapag lumaki siya sa gabay ng tama, maaaring maputol ang sumpa ng lahi natin. Pero kapag sa dilim siya lumaki, hindi na ako nakinig pa. Lumapit ako, nilabanan ang takot at hinawakan ko ang lakit sa leeg ko. Kumislap ito at sa sandaling yon, naramdaman kong may mga kamay na dumampi sa balikat ko. Hindi ko sila nakikita, pero alam kong sila si nanay, si Inang Dominga at lahat ng nauna sa amin. Bumulong ako, kahit taksil ang ninuno ko, hindi ako magiging tulad nila. Itinaas ko ang lakit, sabay tinutok ang batong puso sa nilalang. Sa ngalan ng panatang ipinasa sa dugo ko, bawiin ko ang batang ito. Isang sigaw ang sumambulat mula sa kanyang bibig. Nalusaw ang paligid, ang mga ugat sa pader ay nagsimulang bumaliktad ang pagdaloy at unti-unting napipilitan ang nilalang na lumayo, ngunit bago siya tuluyang umurong, ngumiti siya. Sa oras na hawakan mo ang bata, ipapasa ko sa iyo ang sumpa. Humakbang ako, inabot ko ang sanggol. At ang lupa ay biglang gumuho, bumagsak ang lahat, lupa, hangin, ingay, mundo. Hindi ko na maramdaman ang katawan ko habang tuloy-tuloy kaming lumulubog ng sanggol. Hindi ko alam kung paibaba o paitaas ang direksyon. Ang sigaw ng sanggol ay naging bahagi ng hangin. Hindi ko na maiba kung ako ba ang umiiyak o siya. Hanggang sa tumigil ang lahat. Bumukas ang paningin ko sa gitna ng isang ilog ng usok, itim, kumikislap, parang asoge. Nakalutang kami, ako at ang bata, sa gitna ng isang walang hangganang puwang. Isang boses ang umalingaw-ngaw. Babae. Matanda. Pamilyar. Rika. Ngayon mo makikita ang totoo. Sa harap ko, unti-unting lumitaw ang mga alaala na hindi akin. Lalaki, albularyo, nakasuot ng habing pula, humahawak ng itim na batong puso. Siya pala ang orihinal na tagapangalaga nito. Pinagkatiwalaan ng kalikasan, ngunit nilamon ng inggit. Sa kanyang pagkakamali, binuksan niya ang lagusan para sa mga nilalang sa ilalim ng lupa, kapalit ng kapangyarihan. Siya ang ninuno namin. At sa bawat henerasyon, bulong muli ng boses, pinipili ang isang tagapagmana para itama ang mali. Ikaw ang huli, Rika. Lumapit sa akin ang isang nilalang na babae. Hindi tao, hindi hayop. Mukha niya ay natatakpan ng belo ng liwanag. Sa palad niya, isang itim na kutsilyo at isang pulang sinulid. Piliin mo, anya. Gamitin ang kutsilyo para putulin ang dugo at isuko ang sanggol sa dilim. Wala nang sumpa, wala nang gulo. O gamitin mo ang sinulid, itali ang inyong tadhana at dalhin ang bata pabalik. Ngunit, tandaan mo, ang sino mang tumali ng sariling kapalaran sa batang ito ay hindi na makakawala. Humigpit ang yakap ko sa sanggol. Ang init ng katawan niya ay tila naglalaban sa lamig ng mundong ito. Hindi siya kasalanan, bulong ko. Isa siyang ako. Kinuha ko ang pulang sinulid. Tinali ko ito sa pulso ng bata at sa pulso ko. Umilaw ito, mainit, matingkad
At sa isang iglap, napunit ang kalawakan. Isang sigaw ng maraming nilalang ang narinig. Galit, inggit, panaghoy. Ngunit may mas malakas pa roon. Ang tinig ni Kuya Eladio mula sa malayo. "Rika, bumalik ka!" Bumalik ang ilaw. Naramdaman kong tumapak muli ang mga paa ko sa lupa. Sa harap ko si Kuya, si Ate Pilar, at ang Donya, nakaluhod, umiiyak. Hawak ko pa rin ang bata. Ngunit, iba na ang mga mata ko. Tahimik ang lahat. Ang hangin sa paligid ay tila nanginginig, parang alam nitong may nagbago, hindi lang sa paligid, kundi sa loob ko. Hinawakan ko pa rin ang sanggol na mahigpit. Mainit ang kanyang balat at ang pulang sinulid na tinali ko sa aming mga pulso ay nanatiling kumikislap. Hindi ito ordinaryong sinulid, ito'y panata, isang kasunduan ng kaluluwa. Lumapit si Kuya Eladio. Kitang-kita ko sa mukha niya ang takot, hindi para sa sarili, kundi para sa akin. "Rika, anong ginawa mo?" Bulong niya, halos hindi ko marinig. Bago ko pa masagot, sumambulat mula sa likuran namin ang isang malalim na ungol. Hindi tao, hindi hayop. Lumingon kami sabay-sabay. Dumating sila. Ang mga anino sa kagubatan ay nagsimulang gumalaw. Tumambad sa dilim ang ilang nilalang. Mahahaba ang dila, may matang pula, balat na parang nababad sa alkitran. Mga aswang, oo, pero mas matanda, mas sagrado, mas gutom. Ang isa sa kanila ay yumuko sa harapan ko. "Pinili mo ang sinulid, kaya't ikaw na ang susunod na bantay. Ang sino mang bantay ay kaaway namin." "Hindi ako natatakot sa inyo," sagot ko, kahit nanginginig na ang tuhod ko. "Hindi mo dapat kami katakutan," sabi niya. "Dapat mong katakutan ang sarili mo." Isang matalim na hangin ang dumaan. Mula sa itaas, bumaba ang isang hugis, isang diwata na babalutan ng puting alon, matay parang ulap. Ang mga kamay niya ay sumapo sa paligid ng sanggol. Tako. "Nakita ko ang pagpili mo, anak ng lupa. Kaya narito ako para kumpirmahin. Ang sanggol ay ligtas na. Ngunit hindi ang puso mo." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko. "Ang sumpa ng lahi mo ay hindi na sa kanya, kundi nasa iyo na ngayon. Ikaw ang bagong takdang tagapagbantay. Hanggang sa mawala ang huling anino, hindi ka makakalaya." Lumapit ang diwata kay Donya. "Dinala mo sa mundo ang isang anak na magiging tulay. Ngunit ang tunay na tagapagligtas ay ang babaeng itinakwil ng marami." Napaluha ang Donya. "Patawad. Akala ko'y maililigtas ko siya sa kapalaran ng ina niya." Napalingon ako. "Ang ina niya? Patay na, di ba?" Tahimik ang diwata. "Tunay ba akong tagapagligtas?" tanong ko. "O isa lang akong sisidlan ng sumpa?" Ngunit bago pa siya makasagot, lumamig ang paligid. Umaling-awngaw ang tinig mula sa kawalan. Hindi pa tapos ang gabing ito. Isang iglap lang, nagbago ang langit. Ang buwan ay tila naging mata, nakamasid, mapanghusga. Ang mga anino sa paligid ay nagsipagtindigan, unti-unting lumilikha ng hugis, parang katawan ngunit hindi tao. May ilan sa kanila ang lumuluha ng itim na dugo, habang ang iba ay tila sumisigaw na walang tunog. Tumingin ako sa sanggol na mahimbing pa ring natutulog sa aking bisig. Walang kamalay-malay sa bigat ng kapalarang nakaatang sa kanya o sa akin. Hindi pa tapos ang gabing ito. Ulit ng tinig mula sa kawalan. Sa pagkakataong ito, alam ko na kung kanino ito galing. Sa ilalim ng malaking puno ng balete, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang babae, balingkinitan, duguan ng suot, at may matang tila kilala ko. Siya ay nilalapitan ng mga nilalang, lumuluhod sa kanyang harapan. "Ako ang ina ng bata," sabi niya. Hindi ako makagalaw, para akong naipit sa pagitan ng bangungot at panaginip. "Namatay akong may lihim," tuloy niya. "Hindi ko nais na ipasa sa anak ko ang sumpa ng dugo, kaya't dinala siya ng kanyang lola, ang Donya, sa inyo." Lumingon siya sa akin. "Ngunit pinili mo ang sinulid, kaya't ang sumpa ay lumipat sa'yo. Pinatawad ko na ang sarili ko. Ikaw,
Kailangan mong matutong patawarin ang sarili mo bago ka lamunin ng dilim. Bigla akong napaupo. Parang humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan. Ang sinulid sa pulso ko ay naging abo. Ngunit nanatiling bakas ang marka nito sa balat, isang hugis buwan, may patak ng dugo sa gitna. Lumapit si Kuya Eladio at niyakap ako. Tama na, tapos na, tayo na. Ngunit alam naming pareho, hindi pa tapos. Pumunta kami sa Donya, lumuhod siya sa harapan ko at hinalikan ang noo ng bata. Patawad, bulong niya, sa pagpasa ng kasalanan. Ngayon, sana'y mapawi na ang kadiliman ng lahi namin. Umalis kami sa lupaing iyon, hindi na kami muling bumalik. Ngunit gabi-gabi, sa bawat ihip ng hangin, sa bawat aninong gumagapang sa kisame, naririnig ko pa rin ang boses nila. Tagapagbantay ka na, Rika. At kahit hindi ko alam kung anong kinabukasan ang darating, isang bagay ang sigurado. Hindi ko pinili ang kadiliman. Pinili ko ang liwanag kahit pa ito ang magpasakit sa akin. Dahil minsan, ang pagligtas ay nangangahulugan ng pagbuwis ng sarili mong kalayaan. Wakas, kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video. Marami pa tayong kwentong katulad nito, totoo, mahiwaga at nakakatakot. Sa susunod na kwentong aswang.